Hello, beautiful people! Beautiful people, kamusta na po? Kaya nabuang na naman itong bayhana. Ay, sus na. Naglaglagan na, beautiful people. Sandali po. Puro katarantaduhan lang kasi itong taong ito Ay, disclaimer lang po. Good vibes lang po ba, beautiful people? Alam nyo naman po. Masaya lang po tayo. Ito po para sa inyo, beautiful people. Nalaglag na naman. Ano naman yung nalaglag? Oy, mga mutya ko po ay naglalaglagan. Kasi po, maliit lang tong espasyo po ba? Hindi kagaya dun sa kabila malaki. Kaya lang po ay sa kabila din po ay punong-puno rin po Naku, hanapin ko na lang mamaya. Nasaan na yung nalaglag? Ayun. Butit. Nakita. Yan. Beautiful people. Kamusta na po kayo? Naku, palapit na palapit po ang Pasko. Beautiful people. Grabe, ilang tulog na lang po. Huwebes, Biyernes, Sabado. Naku, 2 gabi na lang. Pasko na po. Grabe, oy. Ibang klase. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng buwan, ng araw, ng taon. Beautiful people. Tayo po ay tumatanda na po. Grabe, oy. Kailangan natin ang kumain ng wasto. Matulog ng husto. At lagi pong maghugas ng kamay. At syempre po, lagi tayong magdasal. Naku po, beautiful people, sa totoo lang po. Dasal ng dasal lang, beautiful people, huwag magsawang magdasal po. Kasi po, ang pagdarasal, beautiful people, yun lang po ang ating makakapitan, ang malalapitan. Kahit po tayo ay lumapit sa tao, dahil tayo ay may mga problema. Pero hindi po yan sila nakakatulong, beautiful people. Nakakaperwesyo pa po yan. Opo, alam niyo po bakit? Ganito po. Yung mga problema niyo po ay ikinikwento niyo po sa tao. Ngayon po, hayon, ikikwento rin po nila sa iba. Tapos po, may dagdag pa. Di wag na po kayo magkwento, beautiful people, no? Kasi po, pag kayo nagkikwento, ay alam nyo naman po ang kwento, laging may dagdag po yan. Susobrahan pa. Kaya sa inyo nyo na lang, ano po ang iyong mga problema po, ilapit nyo na lang po sa Panginoon Diyos. Idasal nyo na lang po ng taimtim sa Kanya. Ganoon, beautiful people. Magdasal na lang po kayo. Sabihin nyo po sa Kanya ang inyong mga problema po. Mas maganda po kaysa sa ibang tao. Dahil kumukuha lang po yan ng mga impormasyon sa inyo. Ganon ka pala, ganon pala yung nangyari, ganyan-ganyan, di ba po? Kaya yun po, maging tahimik na lang, beautiful people. Totoo po yan. Dahil kung ikikwento nyo ang problema nyo, nilalapit nyo sa tao, yun, nakakuha siya ng impormasyon. Ngayon, may panlaban na siya sa inyo. Kailangan, ang sekreto ay sekreto lang. Huwag nyo na pong ilabas kung ano man mayroon po kayo. Kaya nga sekreto na hindi dapat ipagsabi o sabihin. Kasi nga, sekretong malupit po. Grabe po, day! Beautiful people, may handa na po ba kayo? Nakahanda na po ba ang inyong lulutuin sa
darating na Pasko po. Ako po ay wala pa naman, pero kasi nga po ay linggo po yung Pasko. May trabaho po ako noon. Siguro po mga Sabado ako po ay mamimili. I-ready ko lang po ang lulutuin ko po ng hapunan. Maghahapunan lang po yung mga anak ko po sa akin. Ganyan po. Kunting salo-salo lang po. Tapos, kunting regalo. Ganyan po sa mga anak ko. At sa aking, ano tawag diyan, yung kanilang mga boyfriend, girlfriend, at saka asawa. Ganoon po. Mabuti na lang, nako, buti na lang po ay ganoon po, no? Kahit papaano ay dito sila maghahapunan sa akin sa darating na Pasko. Yung Noche Buena po ba? Maganda nga po diyan sa atin kasi ang Noche Buena po, iba po. Meron po yung mga, yung gustong-gusto kong kainin, yung bibingka, at saka puto bongbong, at saka po yung ano pa yun? Yung isa pa, yung suman. Nako, yan ang gustong-gusto ko. Dito, meron po dito, pero frozen po. Frozen, yung nabibili na rin po dito. May mga ano na rin po dito, mga frozen nga lang po, no? Pero may fresh din po, kaya lang ubusan. Ubus po dito. Pagka may mga fresh, kaya lang po yung tinatawag fresh po ba, yung mga bagong luto, beautiful people. Ganoon. May mga ganon din po rito mga Pilipina, mga nagluluto rin po. Pero puto bongbong, parang wala akong ano. Puto, yaan, mayroon puto. Bibingka, ganyan kasi nagagawa naman yan. Pero ang puto bongbong, hindi ko po alam kasi malagkit po yan tapos lalagyan ng violet na kulay, na ube. Patutuyuin pa, tapos ipapasak sa kawayan ba yun? Tapos pupukpukin o anuhin. Ganyan po yun Sa Bulacan po, naku, napakaraming ganyang mga kakanin, beautiful people. Kaya mag-ingat-ingat lang din po sa diabetes. Baka tumaas po ang inyong mga sugar. At saka yung mga mamantika, beautiful people, yung mga taba na mahilig kayo kumain ng taba. Naku po. Ang ano po niyan, high blood. Naku, baka pumutok-batok nyo, Diyos ko po. Huwag magdahan-dahan po kayong kumain. Kailangan po, pakunti-kunti lang, beautiful people. Kunti-kunti lang po ba ang pagkain po, no? Kasi pagka ano po baka ma-hospital kayo. Nako, atakihin kayo ng heart attack. Grabe po doy. Totoo po yun, beautiful people. Ingatan nyo po ang inyong kalusugan. Kasi po, tayo po, mahilig tayong maghanda nang hindi nyo po alam na ikakasama pala sa inyong katawan yung hinahanda ninyo. Dahil gusto nyong kumain ng ganun. Hindi nyo alam, hindi nyo tiningnan ang inyong mga dugo. High blood na pala kayo at saka yung yung sugar nyo tumaas na pala. Nako, na hospital pa po kayo. Kaya ingatan nyo po ang inyong kalusugan, beautiful people. Kung kakain man po kayo, patikim-tikim lang po. Hindi yung ubus-ubus, 2 plato, 3 plato ang kakainin nyo po. Nako, grabe po doy. Masarap pong kumain, beautiful people. Totoo po yun. Pero, siyempre po, kailangan po ay nasa ayos ang pagkain po. Grabe po doy. Totoo po yun. Kailangan po ay tikman lang ganyan, isang suman, ganyan, magtsaa, walang asukal, ganyan po ba? Kasi matamis na nga yun Tapos, kung kanin naman, ay kunti lang ang kanin, kahit mga 3 kutsara lang, tapos maraming ulam at maraming gulay. Gulay, beautiful people, naku. Kailangan may mga gulay po kayo sa inyong hapagkainan po. O kaya po mga prutas. Naku, kasarap ng mga prutas at gulay.
At huwag nyo pong ikahiya, ang ihahanda nyo po sa inyong hapagkainan po ay mga gulay na talbos ng kamote o kaya po malunggay. Ganyan po, mga kangkong, sitaw, kalabasa, ganyan, beautiful people. Ampalaya, naku po, kilawing ampalaya po. Alam nyo, beautiful people, ang nanay ko po mahilig po gumawa ng kilawing ampalaya. Alam nyo po ang kilawing ampalaya po kung paano po gawin at anuhin po, no? Ganito po. Iihaw nyo po yung ampalaya, tapos po tanggal-tanggalin nyo po yung mga sunog-sunog niya. Tapos po, hiwain nyo po siya ng maliliit at maninipis, beautiful people, yung ampalaya na inihaw nyo. Pagkatapos po, lagyan nyo po ng suka, asin, paminta at sibuyas, beautiful people. Hayan na po, meron na po kayong kilawing ampalaya. Sobra sarap po noon, beautiful people. Lagyan nyo po ng ng mga pritong isda o kahit anong klaseng mga prito nyo dyan. Yan po, masarap. Sa talbos ng kamote naman, beautiful people, alam nyo naman po, ilabos nyo lang po ba? Ilaga nyo lang yung kamoteng talbos po. Yung talbos ng kamote po ba, baliktad naman. Yung talbos po, ilaga nyo lang po, tapos po, yung sabaw po, mayroong iba't ibang kulay po yan, green at pula. Yan po ay maganda po sa dugo. Nagpapalinis ng dugo po yan at nagpapaganda po ng dugo ang talbos ng kamote po. Ngayon po, isawsaw nyo lang po sa bagoong o kaya sa suka o patis o toyo o ano po. Napakasarap na, beautiful people. Huwag nyo po yan huwag nyo po yung hindi isinasama sa Pasko po. Kung ako po nasa Pilipinas, beautiful people, Diyos ko, yan po ang kinakain ko, talbos ng kamote po at ampalaya. Nako, malunggay. Kaya nga sabi ng mga pamangking ko, tita, parang hindi ka galing abroad, parang galing ka sa probinsya. Yun po talaga ang mga sabi ng mga pamangking ko. Kasi hindi po kasi nga ako mahilig kumain ng mga po ba, yung mga karne po, no? Sila gusto nila ang karne kasi nga yun na nga daw ang lagi nilang kinakain araw-araw. Nako, Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, yan ang gustong gusto ko. Sila naman ayaw nila kasi nagsasawa na pala sila sa ganoong ulam. Ako naman, yun ang kinakain ko. Magpapabili ako ng bugkos na na talbos ng kamote o kaya kangkong. Yan, ampalaya. Yan ang pinapaluto ko. Yun ang aking pagkain. Sa mga karne-karne, sabi ko, bahala kayo anong karne, bumili kayo sa inyo yan. Akin lang ang talbos. Akin lang ang ampalaya. Yan lang po, isda. Ganyan lang po ako. Totoo po yun. Sila, sige, kain. Hayun. Nagmamantika na yung mga nguso nila. Kaya naaalala ko po yung nanay ko pag nagpapadala po ako ng pera, beautiful people, no? Ni, maraming salamat, ni. At namantikaan ang aming mga nguso, ni. Ngayon, naalala ko na lang ang nanay ko po. Totoo po yun. Ganun po talaga wala na po sila Kaya yun, beautiful people. Pero mahaba po ang buhay ng mga magulang ko, beautiful people, no? Kasi 94 po na wala ang nanay ko, ang tatay ko naman ay 89. Kasi po hindi po sila umiinom ng alcohol at hindi po sila naninigarilyo. Ang lagi lang nilang kinakain, yun nga po yung sinabi ko, talbos ng kamote, mga kangkong, isda. Dahil hindi po din sila mahilig kumain ng karne, madalang. Sa madalang po. Totoo po yun. Madalang magkakain ng pamilya ko ng karne po. Mahilig lang sila sa isda. Yun po. Mga gulay, yung mga, malunggay. Tapos hahaluan nila ng sibuyas, kamatis lang, beautiful people. Ginisa sa malunggay, munggo. Nako po! Ganoon lang, beautiful people.
Busog na sila. Kaya mahahaba po ang buhay ng mga matatanda noon, beautiful people. Wala pong mga sakit. May sakit man sila, wala. Aanuhin lang sila, iinom lang sila ng kung ano, yung mga tsaa lang. Ganun lang po ba? Mga magulang ko po. Binigyan sila ng mahabang buhay ng Panginoon Diyos po. Pero sila din ay inalagaan nilang sarili nila. Dahil hindi nga po mahilig magkakain ng mga matataba ang tatay ko po. Hindi po mahilig sa taba ng ano yon, mga karne. Yung tatay ko po, hindi mahilig sa karne yon. Isda, gulay lang po yun. Kung minsan nga sasabihin niya, siyempre po gusto ko alimango at saka sugpo, mga ganyan po, no? Sabi lang niya, ni, ingat ka ni sa ano, nagpapataas ng kolesterol yung ano, yung alimango daw at saka yung sugpo. Kakain din siya pero paisa-isa lang, ganoon lang po ang tatay ko. Iniingatan niya rin yung kalusugan niya. Ang nanay ko naman, kahit ano naman ang kinakain yun, naalala ko yun kahit ano po, pinapakain namin doon, kumakain yun Kaya umabot na 94 years old po yung nanay ko Mahaba ang buhay niya kaysa sa tatay ko po. Okay, mahabang buhay na rin po ang lalaki sa 89 po, no? Ngayon, wala na po yatang ganoon. Diyos ko po. 94, ganoon. Diyos ko, mag-iingat po talaga tayo. Kung tayo po ay alaga ng ating mga anak, beautiful people, ang ating mga magulang po. Alagaan po natin talagang ating magulang, beautiful people. Kasi, kung wala po sila, wala po tayo Alagaan natin habang nandyan sila, yakapin, alagaan, pakainin po, mahalin. Dahil noong malalakas pa po sila, noong kabataan pa nila, tayo po ay inalagaan yan. Naghahanap po yan ng hanap buhay para lang maipakain sa atin, mapaaral po tayo. Tapos tumanda na po sila, pinapabayaan nyo na po. Ay hindi po dapat, beautiful people, totoo po yun. Kawawa po ang matanda. Kapag hindi po natin inalagaan ng ating mga magulang. Kung may sama man po kayong loob sa inyong mga magulang, normal lang po yun. Ganoon naman. Kahit nga ang magulang, napapalo ang mga anak kasi sa sobrang pagmamahal, sa pag-aalala. Ganyan, kaya napapalo o napapagalitan. Kaya nung matanda na sila, tayo naman kailangan natin respetuhin ang ating mga magulang kung ano yung masabi. Huwag tayo magtatampo kasi ang matatanda, beautiful people, maiinisin na yan Ganyan po, maiinisin na ang mga matatanda. Na ano na po, parang aywan, ganun ang nangyayari po kasi sa matatanda Kailangan ay anuhin natin yung ano ba tawag doon? Yung alagaan po ba natin, pakinggan natin kung anong sinasabi. Huwag nating singhalan o pagalitan o awayin, kundi igalang na lang natin kung anong gusto nila. Ganoon po. Wag na, totoo po yun. Kasi ganun daw pag tumatanda na talaga. Pero ang nanay ko po, hindi ko po nakasama po yun, naririnig ko lang po. Pero hindi po siya nag-ulyanin. Talagang matalas pa rin ang kanyang isip, beautiful people. Totoo po yun. Pag ako'y tumatawag sa telepon, sabihin ko, "O Nay, kamusta na?" "Ni, okay lang," ganyan. "O may padala ako ni." "May padala ako Nay." Sabi niya, "Ni, salamat ni. May pantaya ka na ng loto." Tapos bigla na lang po siyang tatawa. Kasi po matalas din ang mata ng nanay ko po. Kahit 90 na yun, 91, 92, matalas pa rin po yung pandinig niya, ang mata niya, nakakataya pa siya ng loto, pumupunta pa siya sa lutuhan. Kasi ang gusto po ng nanay ko, na tumama po siya ng loto, pauuwiin na niya ako. Ganun po ang lagi niyang inaano, na doon na daw ako titira. Pag tumama siya ng loto, hindi hanggang hindi siya tumama ng loto, kaya dito na po ako tumira sa Europe. Naku, talaga naman nanay ko. Disclaimer lang, beautiful people. Kami lang po kasi mag-ina
ay para kaming magbarkada, magkaibigan ng nanay ko po. Totoo po yun. Kaya lagi ko po yung pinapadala ng pera. Yun, nagmumol, ganyan po, kahit po 1991, 92, 93 years old po, no? Siya pa rin po ang kumukuha ng padala ko, beautiful people, kasi sa kanya ko pa rin pinapangalan ang mga padala ko. Siya ang nagwi-withdraw, siya ang siya pumipirma. Totoo po yun. Kaya pagka nakakatanggap siya ng pera, tuwan-tuwa po yun. Kaya lang, siyempre po, sa katandaan na siguro at hanggang doon na lang ang buhay niya, ang kwento doon ginigising nila sa gabi, pakakainin nila ng hapunan, natulog daw kasi maghapon, noong kinagabihan na, gigisingin at maghahapunan, ay hindi na po nagising. Ganon din po ang tatay ko. Natulog lang din ang tatay ko. Ginigising din siya ng alas 8, hindi rin gumising. Ayun, sabi nila, tumawag kagad sa akin, wala na si tata. Tapos noong 2016 ang tatay ko. Tapos ang nanay ko naman 2019. Kaya tulog lang din po sila, nawala po sila, natutulog. Walang mga sakit pero natulog lang. Ang kwento kasi lagi ng tatay ko sa nanay ko, nako Lina, sinusundo na ako ng inang. Yun lagi. Sinusundo na daw siya ng kanyang inay. Ng inang po ba niya? Kasi Bulakenyo Inang ang tawag siya, mama o papa o mama. Ano ba yan? Nanay, mama, inang. Tapos po sa tatay, tatang. Yung sinusundo na daw siya ng inang niya Sabi niya, naka-tricycle daw. May dalang maleta. Yun ang laging sinasabi ng tatay ko. Mga kwento po ng mga kapatid ko po. Lagi siyang nananaginip na ganoon po ba. Nakulina, iiwan na kita at sinusundo na ako ng inang. Ganun daw yung sinasabi ng tatay ko sa nanay ko. Sige, sumama ka. Sabi naman po ng nanay ko. Siyempre matatanda na po sila. Sumama ka at inang mo yun. Sabi naman ng nanay ko. Tapos yun nga, natutulog na, yung gigisingin nga, wala na pala. Yun naman yung tatay ko. Ang nanay ko naman ay aywan ko yung sabi nila sa akin, uuwi daw ng Mindanao kasi po taga Mindanao po kasi ang nanay ko. Sa Bulacan kami nakatira. Ang sabi daw nila ay pupunta daw siya, pupunta daw siya sa malayo, sa Mindanao daw, sabi ba yun? Aywan ko po. Umaga-abroad, sabi daw ng mga, kapatid ko, aywan ko ano ba yung kwento nila na aalis din daw. Yun pala ang paalam pala nila. Yung ganun pala yun. Mawawala pala sila dito sa mundo. Ganun pala yun. Sabihin pagka nagra-rise, ano ba yan? Yung magta-travel po ba? Yung sila. May lakad daw sila ganoon. Yun ang mga paalam nila palagi, nananaginip daw sila ng ganoon. Ikinikwento. Yung pala, hanggang doon lang pala. Naku, beautiful people, pasensya na po kayo. Ito pala ang, batong sinukuan po ito Bato na sinukuan po. Cross po yan. Bato po yan Kaya lang po sinukuan. Batong sinukuan po yan. Cross. Maganda po kasi to, beautiful people. Alam nyo, ang hanap ko rito, itong batong sinukuan po, gusto ko pong gawing kwintas. Kasi po, pag dala-dala ko po to sa aking bag, ang mga boss ko po o ang aking mga kasamahan sa trabaho ay ang babait po nila. Kapag meron ka palang batong sinukuan. Meron din pong kahoy na sinukuan, beautiful people, no? Talagang
susuko talaga sila kahit sino pong kalaban mo, kahit sino pang daldal diyan o ano po, no, kapag ikaw po ay may batong sinukuan o kaya po kahoy na sinukuan po, lahat po ay talagang mabait sa'yo. Yung matabil ang bibig, beautiful people, tatahimik lang po yan kapag meron ka pong batong sinukuan o kahoy na sinukuan po. Okay, beautiful people? Ayan po. Pasensya na kayo, beautiful people, sa daldal ko po. Ay, wala po akong naipadala ko na pala, beautiful people, no? Ang 5 mutya po rito. Naipadala ko na po. At alam nyo na rin po yung inyong mga tracking number, beautiful people, naipadala ko na rin po sa inyo, okay? Yan po ang mga tracking na natanggap nyo po. Yan po yung tracking number na inyong mga mutya po. Kaya, ayan, beautiful people. Kaya, pasensya na po kayo kasi ako po ay busy lang po sa trabaho. Tapos po, magpapasko pa. Kaya, yun. Okay, beautiful people. God bless, beautiful people. Stay healthy po. Lagi po tayong magdasal. At kumain po tayo ng wasto. Kung may mga karamdaman man po, magpatingin po sa doktor para hindi po magtuloy-tuloy ang sakit. Okay, beautiful people. God bless, beautiful people. Ingat palagi. Good luck.